Hello, how are you? Ako si Engineer Gasilla at muli mag-solve tayo ng mga circuit problems. At ito yung problem na ito. Kung makikita mo, yan ay halos puro inductor. At ang pinapahanap sa atin ay yung LEQ or itong tinatawag nating equivalent inductance ng system. Okay, so determine the LEQ that may represent the inductive network shown at the terminals. So gumawa tayo ng mga equations out of this circuit, no? Okay, so i-copy ko lang ito. Ngayon, since na itong natin, dependent na voltage ay nakadepende siya sa differentiation ng current with respect to time. So, gawin natin itong point na ito, lagyan natin ng X. Yan yung letter notation natin dyan. So, yung current natin na I, ito, ipapasok dyan dito. Papasok at mag-separate siya. No? Mayroong pupunta rito. At saka yung isa naman, dito pupunta. Yan. So, kunin na natin yung differentiation value nito. So, kung ito ay I, pwede nating sabihin din na ito ay di over dt. So, yung current dito, pwede naman natin sabihin current 1 ito, pero yung differentiation expression niya with respect to t. At itong current naman na ito, ay pwedeng ito yung I sub 2 kasi yung I natin ay maghahati siya sa I1 at saka I2. So, pwede rin natin isulit ito sa d sub 2 okay, over dt. Okay, gumawa tayo ng equation. So, yung voltage sa point, okay, point X, yan, ito, at saka dito sa point B, sabihin natin B sub XB. Yan. So, anong voltage dyan? So, using yung ating, yung ating formula ng voltage sa inductor, that is L, di, dt. So, magiging dito, 3, yun yung natin, inductance ng ating inductor. Okay, di sub 1 over dt. Yan. Yan yung voltage B sub XB. At yung voltage B sub XB na yan, ay equivalent din yan sa voltage dito. B sub XB rin siya. So, pwede rin natin sabihin equals sa yan 2 di over dt plus 5 Henry, yan yung inductance ng ating inductor, multiplied by the differentiation of I sub 2 with respect to dt. So yan, isang equation to. Pwede nating sabihin na equation ito. This is an equation. Pwede nating equation 1. Another equation na magagawa natin ay yung current mismo. Diba? So yung di1 papasok, di/dt na papasok dito sa na yan. Okay? Tapos yung palabas, yan, yung mga palabas na current. Apply tayo ng Kirchhoff's current law. So yung KCL at X, Kirchhoff's current law at X. Okay? So di over dt is equals to di sub 1 over dt plus di sub 2 over dt. Yan. So, ito ay pwede nating sabihin na equation 2 natin. May equation 1 at saka equation 2 na tayo. Okay, pwede actually nating i-combine itong dalawang equation. So, equation 1 at saka equation 2. Okay, pwede nating i-combine yan. So, dito sa equation 2, makukuha natin from equation 2, okay, duplicate from 2, makukuha natin dito yung relationship na, okay, so, bawa yung di2, yung di sub 2, okay, over dt is equals to di over dt. Minus di sub 1 over dt.
Yun. Okay? So, pag kinumbay natin yan sa equation 1, i-substitute natin sa equation 1. So, magiging ang equation natin ay 3 di sub 1 divided by dt equals 2 okay, di dt plus 5. So, ito na. Substitute natin dito. Okay, we have di over dt minus di sub 1 over dt. So, pwede nating i-simplify yung equation na yan. No? Okay, ito. Simplify natin to. Simplify natin yan. Tapos lang natin ako dito. Makikita natin na itong itong di1 natin, itong di1 ay meron din tayong di1 dito. Minultiply dito sa 5. Okay, so magiging 5 may negative 5 di1 dt yan. So ililipat natin dito sa kabila, magiging positive, kaya magiging 8. Okay, di sub 1 all over dt. So yung mga di naman natin ay ito tsaka ito. So 5 di dt plus 2 di dt is equal to 7 di over dt. Yun. Okay? So kung meron tayong relationship, no? So pwede naman natin sabihin ito na di over dt, okay, is equals to 8 over 7. Ito, di 8 over 7 di sub 1 over dt. Yun. Okay? Yun. Yan. So, another equation na maano natin is yung b sub ab. Okay? Sulat natin dito, b point a, b. At nasaan yan? Ito yan, a and b. So, a, yan, to b. Okay? Kung yan yung natin, b sub ab, kunin natin. So, b sub ab, kinukuha natin yan kasi yun yung total na voltage, no? B sub ab. So, b sub ab is 4 times di over dt. Okay. At ito naman plus 3 di sub 1 over dt. Okay? So ito yung equation natin. Equation, let's say equation 3. So by the way, itong part na ito, yan ay combined equation ng 1 and 2. Okay. So pwede nating sabihin na combine 1 and 2. 1 substitute 2. So yung itong dalawa, kinumbay natin dito. 2 in 1. So let's move. So may equation 3 na tayo. At yung equation natin, ito, pwede nating i-substitute dito sa ating equation na 3. Okay, substitute natin. So, di dt. So, yung b sub ab natin, b sub ab is 4 di dt. Okay, so since na di dt yung hinahanap natin, dito na lang natin kunin yung di 1 dt. Ito, yan. So, pwede nating okay, kunin yung dyan, di sub 1 di dt. Alisin muna natin to siguro. Palitan natin ng okay. So, di sub 1 over dt equals 7 over 8 di dt. So, gagamitin natin to para dito sa di sub 1. Para yung matira na lang ay di over dt. 4 di over dt plus 3 di sub 1 over dt na kung saan ito yon, ito yan. So, i-substitute na lang natin. So, magiging 7 di, no, not only 7 but 7 over 8
7 over 8. 7 over 8 di over dt. Okay, so therefore, yung b sub ab natin is again 4 di over dt plus 7 times 3, 21 over 8 di over dt. So, pwede natin i-simplify yung equation na yan. So, meron tayong b sub ab is equals to yan. So, 4, 21 over 8 di over dt equals this 32 plus 21 over 8 di over dt equals 32 plus 21 yan ay 53 over 8 di over dt. Yun. So, kung ating susundin yung pattern na ito, yan. So, makikita natin na dito sa result natin, no? Okay, yung ating LEQ, yung LEQ dito ay 53 over 8 or, okay, ano yung 53 over 8 divided by 8? Yan ay 6.625. Okay, ang unit natin ay Henry. Yun. So, nakuha na natin yung hinahanap natin. Ito yung total inductance. Yan. So, napakadali lang niya. Maraming salamat sa panonood sa video ito. Nawa nakatulong ito sa iyong pag-aaral sa circuit analysis. Sa mga susunod na video, maraming salamat. God bless you.